Yan. Okay? So, first up class, ako nga pala si Engineer Kuing, naniniwala sa kasabihang, ang taong kinikilig sa akin nakatitig. So, graduate rin ako class ng SLU, batch 2015. Ang ID number ko class, madali lang i-memorize, 2110202. Okay? So, technically class, ang gagawin natin ngayong araw is orientation siya. Okay? So, yung orientation natin class may 2 parts. Yung first part class, meron tayong PowerPoint presentation. So, i-discuss ko class lahat yung laman nun. Second part class is parang papasadahan natin kung ano yung diniscuss ko dun sa PowerPoint presentation. So, technically class, titignan natin yung Google Classroom. Okay? So, mahirap kasi class, pag naka-PowerPoint presentation kasi ako, hindi ko nakikita kung ano yung nasa screens niyo. So, kailangan natin class ng secretary. Okay? Ang role class ng secretary, parang i-confirm niya lang. More or less kasi class, pagtatanong ako kung nakasync ba yung screens natin. So, tatanungin ko class kung ito ba yung nakikita niyo sa screens niyo. Tapos, sasagot yung secretary nating class. Okay? Yes or no. Ganun lang naman. So, meron ba tayong volunteer? So, since wala tayong volunteer class, natin gawin, pipiliin ko lang kung sino yung una sa listahan. Okay? Andyan ba si... Ito kaya... ito na lang para madaling basahin. Andyan ba si Miss Camila Manuel? Yan, okay? So again, ikaw na, no? So again, ang role ni Miss Manuel is, tatanong lang ako, ito ba yung nakikita natin sa screens? Magre-respond lang siya. Verbal tayo, no? Kasi kita yung chat. So mag-yes lang siya or no. Okay? So simulan natin class. I-share ko lang yung screen natin. Share ba? Yan. Okay? So dapat class, ang nasa screens natin is yung PowerPoint presentation ko. Tama ba? Okay? Yan. Thank you. Simulan natin class, no? Ganito pala talaga ang presentations ko class. Medyo low budget tayo. So pagtsagaan nyo na lang. Okay? Simulan natin class dun sa details ng subject. Okay? So ang subject natin class, Physics for Engineers, no? Ang course number niya class, ito yung code niya, technically. Okay? Tapos pag normal season siya class, naka-offer talaga siya ng short term first year. Okay? Credit units na class is 3. Supposedly class number of hours is 53. Okay? Tapos ito yung mahalaga class, no? So pag sinabi kasing prerequisite class, technically dapat pinasa mo muna yung subject na to bago mo makuha yung physics. So dapat class lahat tayo pasado na sa differential calculus, no? So anong disadvantage class pag nakalusot tayo? So pag nakalusot kasi tayo class, kung wari hindi mo pa napasa yung differential calculus natin, tapos nakita ni registrar class, kahit pinasa mo na yung physics class, pag-uulitin ka niya. Kumbaga pwedeng ipa-retake sa'yo class ng registrar's office yung engineering physics kasi hindi mo pa tapos to, nakuha mo na tong physics. So supposedly class hindi pwede yun. Okay? So ganun class ang prerequisite. Supposedly pasado muna natin to bago natin makukuha yung subject. Okay? Co-requisite naman class supposedly kasabay. So dapat class ngayon, pag meron tayong physics lecture class, dapat meron tayo ng integral calculus, tapos meron din tayo ng physics lab. Okay? So i-check natin yung class, supposedly ganun yung nangyari. Okay? So next slide class. So dapat ang nakikita natin sa screens class is yung syllabus. Tama ba? Wala pa? Table class. Meron? Wala pa rin? Wala pa rin class? Yan. Okay? So ang pinakayos ng syllabus natin class, parang ito yung pinaka-outline ng topics na i-discuss natin for the whole short term. Okay? So ito pala yung first short term yun, no? So kaya siya tinawag class na short term kasi maiksi lang talaga siya. Technically class, di ba, normally 5 months tayo. So pag short term class, 1.5 months lang tayo.
Okay? So yung terms natin class, di ba pag normal sem, meron tayong tinatawag na prelim, midterms, tas finals. So pag short term class, dalawa lang. Meron tayong midterms, tas meron tayong finals. Okay? So ito class yung topics natin. So technically class, focus tayo dun sa second column tapos yung third column. So ganito lang class mag-interpret ng syllabus. So ito class, makikita nyo yung topic. For every topic class, meron siyang corresponding time allotment. Okay? So parang ganito yung gusto ni SLU class. For this topic class, ito yung recommended number of hours na i-discuss mo yung topic na yun. So ganun lang class yung interpretation natin ng syllabus. So yung topic natin class na dynamics, gusto ni SLU, 3 hours ko siyang i-discuss. So kung ganun class, supposedly, 2 meeting siya kasi 1.5 hour tayo per meeting. Okay? So yan class. So titingnan nyo, meron tayong, ito yung topics natin. Okay? So ituloy natin, ganun lang class yung interpretation natin ng syllabus. Okay? So dapat class, next slide tayo, dapat ang nakikita nyo sa screens classes yung main reference natin for the subject. Tama ba? Yeah. Okay? So ang maganda dito class, supposedly, isa lang dapat yung main reference natin or class or pare-parehas yung main reference natin. Okay? Depende kasi class dun sa reference mo, di ba? Pag sa subject kasi natin class, maraming formulas. Okay? So depende dun sa book na gamit mo, reference mo class, magkakaiba yung notations nila. Kung class, pag nakakita ka ng letter P, sa ibang books class, ang tawag dyan, pressure. Okay? Sa ibang books naman class, yan yung loading natin. Okay? So maganda class na parang common yung main reference natin para sa formulas natin class, magkakaparehas yung notations niya. Okay? So sa subject natin class, meron tayong 2 main reference. So ito class yung sabi ni syllabus. Ito. So ang main reference natin class is yung book na to, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics by ito si Survey tsaka si Jewett. So alam ko paano i-pronounce. Okay? Tapos yung second natin class, ito yung gamit namin nung kami pa, University Physics class by ito, si Ling, Sunny tsaka si Mobs. Okay? So ang pinakatanong natin dito class, i-require ko ba na bumili kayo ng book? So hindi ko naman kayo class i-require na bumili ng book. Kasi class yung PDF format or yung PDF copy class ng 2 books na to, ibibigay ko dun sa Google Classroom natin. Okay? So kayo na bahala class kung ano. Technically kasi class, may advantage saka disadvantage lang naman yung PDF saka yung book. Ang advantage kasi ng book class, pwede mong sulatan. Pwede kang maglagay ng bookmarks. Okay? Pero pag PDF kasi yung gamit mo class, ako mas gusto ko ng PDF kasi meron tayong find tool. So pwede kang mag-find ng words class. Mas mabilis mong mahanap kung ano yung topic na gusto mo. Okay? Again class, hindi ko kayo i-require na bumili ng books. Kasi itong 2 main reference natin class, ibibigay ko yung PDF copy natin dun sa Google Classroom. Okay? So next slide class, dapat ang nasa screens natin is yung list ng books. Tama ba? Yan. Okay? So pag nabitin tayo class dun sa 2 main reference natin, kung hindi mo mahanap yung hindi natin mahanap yung topic dun sa 2 librong yun class, ito yung additional books na reference natin. Recommended by SLU. Okay? So medyo i-search nyo na lang class tapos tingnan nyo. So next slide class, dapat ang nasa screens natin is yung list ng modules. Tama ba? Okay? So para sa subject natin class, kung titingnan nyo, meron tayong 14 all-in-all na modules. Okay? Ang nangyari kasi dito, hindi ko alam kung bakit ganun yung curriculum nyo. Yung panahon kasi namin class, 2 physics. So technically class, ito yung physics 1, ito yung physics 2. Okay? Pero ngayon class, hindi ko alam, siguro dahil may senior high something kayo, pinagsama na class yung physics. Yung dating 2 class, isa na lang. So ang ginawa rin nila class, talagang pinagsama rin yung 2 physics. Kaya kung titignan nyo kasi ang dami-dami nating topics. Okay? So ituloy lang natin class. Tingnan natin kung ano yung matapos natin. Supposedly class, matatapos natin yan dun sa 6 weeks na yun. Okay? So para matapos natin yan class, dapat ang nakikita nyo sa screens natin is yung lesson plan natin. Tama? Okay? So yan. So pinilit ko na lang class palabasin, i-fit ko dun sa 6 weeks natin. So kung titignan nyo class, no, ito yung lesson plan natin. It is composed of 2 columns lang class. Yung first column class, hinati ko siya by week. Okay? Second column class, for every week, meron tayong corresponding
topic. Okay? So ito yung parang lesson plan natin. So kung titingnan nyo class, supposedly, di ba, week 2 na tayo. Second week na dapat tayo class. So dapat class nalagay ko na yung kinematics. So parang ganun lang yung interpretation niya class. Meron tayong schedule, tapos kung ano yung i-discuss dun sa schedule na yun. Okay? So pinagsama-sama ko class, pinilit ko na lang yung 14 modules natin. Okay? So naka-indicate na rin dito class kung saan yung quizzes natin. So kung titingnan nyo yung green na rows class, yan yung supposedly na quiz natin. Yan yung schedule ng quiz natin. Okay? Color green. Yung color red naman class, yan na yung exam schedules natin. Okay? So again class, since short term tayo, midterms lang tapos finals. Okay? So more or less class, pipilitin natin magkaroon ng dalawang quiz. Okay? So again class, ito yung lesson plan natin. So next slide class, dapat ang nasa screens natin is yung grading system. Tama ba? Yan. So maganda rin class na alam nyo dapat kung paano kayo i-compute yung grade nyo para maka-adjust kayo. Okay? So again class, sabi ko nga short term tayo. So meron lang tayong dalawang term. Okay? Meron tayong midterm plus final. So supposedly class, meron tayong minimum number of activities for every term. Okay? So yun nga. Dapat class per term meron tayong dalawang quiz. Dalawang quiz class para pag sumablay ka dun sa unang quiz, pwede ka pang humabol dun sa second quiz. Okay? Tapos isang homework per module. Tapos isang exam. Okay? So kung titingnan nyo class, yung grades natin, manggagaling lang yan dun sa quiz, homework, tapos exam. Okay? So paano naman class yung computation ng grade natin? So unahin natin class yung final grade natin. So yung final grade natin class, manggagaling yan dun sa midterm grade, tapos yung temporary final grade. So kung titingnan nyo class, average lang siya. So 50% class manggagaling sa midterm grade, 50% manggagaling dun sa temporary final grade. Okay? So paano naman class yung computation ng either temporary final grade or yung midterm grade? So again class, ang panggagalingan lang ng grade natin class is yung homework, yung quiz, tapos yung exam. So kung papansinin nyo class, 50-50 tayo. 50 na class standing class, that's 50 na exam. Okay? Pero kung papansinin nyo class, yung 50 na class standing natin class, nahati ulit sa dalawa. So 15% doon class yung homework, 35% doon class yung quiz. Okay? So anong meaning class ng numbers na yan? So ang meaning ng 15 sa 35 class, syempre mas malaki yung 35. Ibig sabihin class, mas malaki yung effect ng quiz doon sa grade mo compared doon sa homework. Okay? Baka kasi class, i-compare nyo ako sa ibang teachers. Sa ibang teacher kasi class, kinokontrol nila yung total score ng homework, di ba? Tapos parehas lang yun. So ano yung score mo sa homework class, i-add mo lang doon sa score mo ng quiz times 50 plus 50, yun na yung 50% ng grade mo. Hindi ganun sa ating class, no? So 15% class manggagaling sa homework, 35% manggagaling siya sa quiz. Okay? So siguro class kung may instance class na no choice ka, kailangan mong pumili, ano bang iti-take mo, homework o quiz, i-prioritize na rin class yung quiz kasi mas mabigat siya. Okay? So next slide tayo class. So dapat class ang nasa screens natin is yung time versus untimed activities. Tama ba? Yan. So ang pinaka-challenge kasi class sa online class, para sa akin is yung grades nyo class magkakamukha. Okay? So para mag-vary naman yung grades natin class, tapos talagang ma-assess ko kung may natutunan kayo sa akin class, ito yung isang solusyon ko. Okay? So meron tayong tinatawag class na timed activities, tapos meron tayong tinatawag na untimed activities. Okay? So ang pinaka-difference ng dalawa class, pag sinabing timed activities, time pressure siya. Or meron tayong timer. Magsa-start yung timer na yung class, pag naubos yung timer, magko-close na yung activity natin. Hindi ka na pwedeng sumagot, parang ganun. Okay? Compared class sa untimed activity, wala tayong timer class, pero may due date. Okay? So ano yung mga timed activities natin class? So discuss natin yung differences at similarities nila. So pag sinabing timed activities classmatic, yan yung quiz tapos yung exam. Okay? So gets yun na yun class. Kapag quiz yan or exam class, meron tayong timer. Time pressure siya. Okay? Pag untimed activities naman class, ito yung homeworks natin. Okay? So again class, pag quiz yan or exam class, time pressure siya, meaning meron tayong timer. Ipapakita ko mamaya class kung ano itsura ng timer. Okay? Pag homework naman yan class, wala siyang timer, pero meron tayong due date. Okay? Para ma-imagine nyo naman class yung durations nila. So pag quiz or exam class, more or less, 1 to 2 hours. Okay?
So ito hindi ko na-update. Pag homework naman class, hindi siya 1 week class, no? Ito kasi yung pang semester eh. Pag short-term class, at least 3 days siya. Okay? So anong meaning ng 3 days na yan class? Ibig sabihin class, hindi pwedeng ibigay ko yung homework ngayon, tapos ipasubmit ko bukas. At least 3 days tayo. Okay? Yan. Tapos another, isa pang difference nila class is ito. So supposedly kasi class, itong quizzes tsaka exams natin class, once mo lang siya pwedeng makita. Okay? Kumbaga kasi class, pag binuksan mo na yan, magsa-start na yung timer. Pag naubos yung timer class, wala na, hindi mo na ulit siya ma-open. Okay? So ganun yung galawan natin class dito, no? So supposedly class, before we start yung quiz or exam, dapat super sure ka muna na ready ka. Kasi once mo lang siya pwedeng makita. Once mo lang siya pwedeng i-open. Unlike class, pag homework yan, pwede mo siyang buksan ng ilang beses. Okay? Basta class, hindi pa niya due date. So kumbaga class, pwede mong tignan. So nakita mo kung ano yung laman. Close mo. So kinabukasan class, alam mo na kung paano gawin. Buksan mo ulit. Sagutan mo. Okay? So isa pa class, yung solution papers natin. So solution paper class, ito yung pinaka-priority natin class, no? So kapag quiz or exam yan class, yung solution paper natin, dapat masubmit mo siya dun sa given time frame. So pag sinabing time frame na yan class, itong time frame na to, dun sa duration ng activity. Okay? So kunwari class, yung activity natin, 2 hours siya, no? Tapos binuksan mo siya class ng 6 p.m. So supposedly class, matatapos mo dapat yung activity by 8 p.m. Okay? So yung solution papers natin dito class, dapat na-submit mo siya dun sa span of time na yun. Okay? Unlike class sa homework, yung solution paper natin, pwede mong isubmit on or before yung due date. Okay? Yeah. Tapos, isa pang difference nila class is yung posting duration nila. Okay? So kapag quiz to class or exam, ipopost ko siya ng 2 araw. Okay? Bakit 2 araw class? Para wala na tayong rason. Okay? So ipopost ko siya ng 2 araw class. Kunwari, Monday, Tuesday. Okay? So magkaiba class yung posting duration dun sa duration ng activity class, no? So ipopost ko siya ng Monday, Tuesday class. So kunwari 2 hours yung quiz or exam na yun class. So pipili ka. Within those 2 days class, dapat i-take mo yung quiz or exam na yun. So tansyahin mo na dapat class, kailan hindi kayo magbe-brown out, kailan mabilis yung net, kailan ka ready. Okay? Again class, 2 araw lang yun. Pagkatapos ng 2 araw class, more or less, hindi na siya pwedeng sagutan. Okay? Unlike class sa homework, so since 3 days naman yung duration natin class, at least 3 days siyang mapopost. Okay? Last class, so pag quiz or homework to class, pag na-miss mo, so pag yung 2 araw na yung class, hindi mo na-take yung activity, hindi mo na siya pwedeng kunin. Unless class, meron tayong valid reason kung bakit hindi mo na-take yung activity na yun. Okay? So i-prepare nyo yung valid reason nyo class, i-assess ko kung valid talaga, bibigyan kita ng special quiz. But take note class, ang special quiz natin, special talaga yun, no? So extra difficulty. Okay? So compare naman class sa homework, yung homework kasi natin class, kapag lumagpas na yung due date, andun pa rin siya. Naka-post pa rin yung homework. Okay? So pwede mo pa rin tignan class, pwede mo pa rin sagutan. Yun nga lang class, penalties will apply. Okay? So similarities naman nila class, both pwede lang siya i-submit once. Okay? Solution paper ng 2 activities natin class, ibibigay natin sa Google Classroom. Okay? Same class, kapag late submission para fair sa iba class, lalagyan natin ng penalty. Okay? So again class, bottom line, pag time activities, pag quiz or exam yan class, meron tayong timer. Pag naubos yung timer class, supposedly, ipapass mo na dapat yung activity. Okay? Unlike class sa homework, ang time siya, wala siyang timer, pero meron siyang due dates. Okay? So next slide tayo class. Dapat ang nasa screens natin class is yung sample ng finals exam. Tama? Yan. Okay? So ganito class ng itsura nung timer natin. Kumbaga yun yung bida dito. Okay? So ang galawan kasi class, pag quiz yan or exam, magbibigay ako ng link. Ibibigay ko class yung link doon sa Google Classroom. Okay? So pag ready ka na class, ready ka na i-take yung exam class or yung quiz, i-click mo yung link na yun. Okay? So kung phone yung gamit natin class, i-copy nyo yung link,
i-paste nyo sa isang browser. Okay? So pag na-search mo yung link na yun, class, ito yung makikita mo. Yung first picture, class, yung left half ng screen natin. Okay? So dito, class, meron siyang konting warning. So wawarningan ka muna, class. Kung baga gusto niyang sabihin dito, class, pag binuksan mo na yung finals exam, class, magka-countdown na yung timer. Pag naubos na yung timer, class, magko-close na siya. Okay? So para meron tayong warning, class. Hindi porke clinic mo na yung link, magsa-start na agad. Meron muna tayong warning. I-warn ka niya, class, na kung hindi ka pa ready, wag mo munang i-open. Okay? So wag mong pipindutin yung open form. But then again, class, kung ready ka na, class, doon mo na pipindutin yung open form. Okay? Ngayon, class, pag pinindot mo yung open form, class, mapupunta tayo dito sa second picture. So ganito yung itsura ng timer natin, class. Okay? So titignan nyo, class, dun sa baba ng URL, andyan yung timer natin. So naka-indicate naman dito, class, kung ilang minutes siya. Yun yung countdown ng timer. Okay? So next slide tayo, class. So dapat ang nasa screens natin, class, is yung sample homework, tama? Wala pa? Wala pa rin? Yan. Okay? So ganito, class, ang itsura ng activities natin. Actually, class, magkaparehas lang yung homework sa quiz. Okay? Kasi ang gamit natin dito, class, Google Forms. Okay? So ganito yung itsura ng Google Form natin, class, no? Technically, yung Google Form natin, class, meron lang tayong 3 parts. So yung una, class, yung page 1, yung first page natin, class, andito yung parang description ng activity natin. So isusulat dito, class, kung homework ba yan, ano yung coverage ng module, tapos kailan yung due date niya. Okay? I-remind ka rin, class, dun sa penalty ng late submission. Okay? So kailangan niya rin malaman, class, kung ano yung email mo, tapos kung sino yung sumasagot. Okay? So pag pinindot mo yung next na to, class, mapapadpad ka na dun mismo sa activity. So ito, class, depende na kung ilang pages. Technically, class, pipilitin kong multiple choice tayo para mas madali. Okay? Tsaka madali rin i-check. Okay? So pag natapos mo na yung activity, class, mapapadpad ka dito sa last page. So sa last page natin, class, andito, kung titignan nyo yung third panel, no? Andyan, class, yung specs ng solution paper natin. Okay? So solution paper, class, dapat ito yung pinaka-priority natin. Okay? Dapat, mamaya, discuss ko. So andyan, class, yung specs ng solution paper natin. After nun, class, bibigay, parang meron tayong link. Okay? Pag click mo yung link na yan, class, dyan mo ipapass yung solution paper natin. Pero kung titignan nyo, class, ito lang yung link ng activity dun sa Google Classroom natin. Okay? Tapos yun, class, i-remind ka niya na pag hindi mo pinindot yung submit button, hindi ma-record yung sagot mo. Okay? Tapos isusure niya, class, kung napasa mo na ba yung solution paper o hindi. Okay? Tiny class, ganun yung itsura ng activities natin. Regardless kung homework yan, quiz or exam, Google Form tayo. Okay? So next slide, class, dapat ang nasa screens natin kasi sa sample quiz or exam. Tama ba? Yan, okay? So kung titignan nyo, class, again, same lang siya dun sa homework. Ang pinaka-difference lang nila, class, kung titignan nyo dun sa third picture, yung rightmost picture, class, second to the last panel. Ito. Yan lang yung bago dito, class. Itong panel na to kasi, class, ito yung parang barcode ng timer natin. Okay? So kung papalakihin natin yan, class, ganito yung itsura. So dapat, class, ang nasa screens natin yung time activities reminder, tama? Wala pa? Yan. Okay? So again, class, ito lang yung pinaka-difference, class, ng quiz at exam natin dun sa homework. Dun sa last page natin, class, meron tayong panel na nakasulat, class, submission ID. Okay? To sabi dun, class, skip this field. Again, class, ang pinaka-use nito, ito lang yung parang fingerprint ng timer natin. Okay? So, ang gagawin lang natin dito kasi skip nyo lang talaga. Supposedly kasi, class, kahit wala kang sinulat dito, may nakalagay. Okay? So, kung ano man yung nandyan, class, huwag nyo nang galawin. Okay? Pero may instances, class, na nagloloko. Yung tipong wala ka namang ginawa, class, hindi mo naman dinilit yung nandyan, pero walang laman. Okay? So, anong gagawin natin doon? So, kung titignan nyo, class, ito, required questions yan kasi may asterisk. So, ang effect niyan, class,
Kapag wala tayong nilagay dyan class, hindi natin makiklik yung submit button. Okay? So sa instances, sa sitwasyon na ganun class, hindi mo naman dinilit, hindi mo naman ginalaw, pero walang nakalagay, for the sake class na masubmit mo yung form, maglagay tayo ng kahit ano dito. So maglagay ka class ng pogi ako, maganda siya, sexy ka, ganun. Or yung ID number mo. As long class na may lagay tayo dito, para lang mapindot natin yung submit button. Okay? Again class, ganun yung troubleshoot natin dito, no? Yan. So next slide class, dapat ang nasa screens natin class is yung end results, tama? Yan. So paano mo ma-assure class na successfully submitted yung form mo? Okay? So yan yung di-discuss natin dito class. So yung unang picture class, ganito dapat yung itsura kapag pinindot mo yung submit button, tapos na-recognize na successful yung submission mo. So makikita mo dyan class, bibigyan ka ng great job on the activity. Okay? So paano naman class yung itsura pag hindi mo na-submit yung activity? So ito na class yung second picture. So supposedly class, masusulat dyan, sorry, time is over, your answers were not recorded. So ito class, nag-a-apply lang to sa quiz tsaka exam. Doon sa activity class na meron tayong timer na nagka-countdown. Okay? So ganyan yung lalabas class kapag nag-lapse na yung timer mo kasi hindi mo pa napipindot yung submit button. Okay? So anong gagawin natin class pang nangyari yan? Walang iiyak class. Okay? Ang pinaka-SOP standard procedure natin dito class is pumunta ka dun sa Google Classroom class, isubmit mo na agad yung solution paper mo. Okay? Isipin nyo na lang class, di ba pag sa classroom setting naman tayo class, di ba ang galawan naman talaga class kapag may quiz, di ba darating yung instructor class, may hawak siya ng questionnaire, i-distribute niya yung questionnaire class, sasagutan mo, ipapa-attach siya yung solution paper. Okay? So parang ganun rin class yung nangyayari dito. Okay? So isipin nyo class, yung Google Forms natin, yun lang yung questionnaire. Okay? So sa atin class, supposedly, pag hindi mo submit yung questionnaire, dapat isubmit mo pa rin yung solution paper mo. Okay? Para may basis ako class, may ma-check ako. Yun lang class, alam na natin, syempre dapat pagkatapos ng timer class, isubmit mo na agad yung solution paper. So kahit hindi natin class na kwanso, kung wari class siguro nagka-problema class, nawalan kayo ng net, nawalan man kayo ng kuryente, hindi mo na-submit, no? Syempre dapat alam mo pa rin class kung anong oras ka nag-start. Tapos kung ano yung duration ng activity class. Okay? So timean mo class, supposedly, pilitin mo mag-data class, ganun. Kasi submit natin. Okay? So, minsan naman class nagko-consider ako pag valid yung reason. But then again class, ganun, no? Isipin nyo na lang class, pag hindi mo na-submit yung Google form, questionnaire lang yung hindi mo na-submit. Okay? So dapat kas agad-agad pumunta ka dun sa Google Classroom, attach mo na yung solution paper mo class, kasi submit mo. Gets ba? Okay? So pag may questions tayo class, ipunin niyo muna, sagutin natin dun sa dulo. Para dire-diretso tayo. Okay? So next slide class, dapat ang nasa screens natin class is yung solution paper, tama? Yan. So ito class yung pinaka-priority natin kasi ito class yung pinaka-basis ng scores nyo sa activities. Kumbaga class, kung wala tayong solution paper, tagilid ka class kasi hindi ako maniniwalang gawa mo yung activity natin. Okay? So isa lang class yung format ng solution paper natin. So hindi na ako hingi ng margin or kung ano. Ang gusto ko lang class, lagyan nyo ng pangalan. Okay? Tapos ito yung pinaka-format natin class. Dapat single PDF file siya. Okay? So again class, ang format niya PDF tapos isang file lang. Single PDF file. Yung size class kahit ano na. Okay? So paano natin class maa-attain yung single PDF file? Eh, di ba ang pinaka-raw data kasi natin class, syempre pipicturean mo class yung solution paper mo. So ang format nun class, JPEG or PNG. Kumbaga picture siya. Okay? So paano natin class gagawing single PDF file? So meron tayong tatlong choices. First choice class, kung meron kang laptop. Okay? So kung meron kang laptop class, ilagay mo yung pictures, mag-open ka muna ng Word. Ilagay mo yung pictures dun class, save as PDF. Boom, meron tayong single PDF file. Okay? Second choice class, kung meron tayong laptop, tapos meron tayong scanner. Okay? So ang galawan lang natin dun class, yung solution papers mo, scan mo. Okay? So yung scanner kasi class, merong option dun na i-combine na sa single PDF.
Pag ginawa natin yan, class, again, pasok tayo sa minimum requirement, single PDF file. Okay? So, pinaka-favorite natin class yung third choice. Ang kailangan lang natin sa third choice class, smartphone. Okay? So, yun lang yung kailangan natin dito class. Ang gagawin mo lang class, mag-download ka ng mobile app. Ang title ng mobile app class, Cam Scanner o Tap Scanner. Itong apps na to kasi class, so pupunta sa Play Store class or Apple Store, App Store. Okay? So, i-download mo yung dalawang yan. Itong dalawang to kasi class, meron silang galawan na yung pictures class, kaya nilang gawing PDF file. So, pasok ulit tayo class, single PDF file. Okay? Again, class, ang pinaka-format natin, dapat isang file, tapos ang format niya class, PDF. Okay? In terms doon naman sa file name natin class, ito yung format natin, subject_surname. So, sa ating class, engineering fees, _surname. So, kung alam mo class na meron kang ka-surname, lagyan mo ng initial. So, Kuing A. Okay? So, again, class, single PDF file, no? So, sa baba nun, class, supposedly, magbibigay ako ng link kung saan natin i-upload yung solution papers natin. Okay? So, again, class, dun lang yan sa Google Classroom under nung activity natin. Okay? So, next slide, class, dapat ang nasa screens natin yung missed questions. Tama? Yan, okay? So, pagkatapos kasi natin class ng isang quiz, supposedly, check ko yan, tapos i-return ko. Okay? So, paano tapos makikita mo class yung score mo? So, saan mo titignan class? Doon sa email natin. Yung email natin class na slu.edu.ph, yung ID number at slu.edu.ph, doon supposedly class, mabibigay yung email. Okay? So, pag i-email yun class, makikita mo kung ano yung score mo. So, bubuksan mo lang yung email class. Pag binuksan mo yung email, so hanapin yung class, dapat AB Kuing. Okay? Score released. So, pag click mo yung email na yan class, mapapadpad tayo dito sa lower left na picture. So, makikita mo class yung score mo. So, dito sa example natin class, midterm exam yun. Tapos ang score ko lang class, 24/100. Okay? Ngayon class, magiging curious ka saan kaya, paano siya naging 24? So, ang gagawin mo lang dito class, pipindutin mo yung view button. Pag pinindot mo yung view button class, mapapadpad tayo dito class sa rightmost picture. Okay? So, nandito na class yung breakdown ng scoring mo. So, kung titignan mo class sa tabi ng each question, meron tayo ng breakdown ng score. So, kung titignan dito class, hindi ko nakuha yung tamang sagot. So, 0/4 ako dito. Okay? So, minsan class, meron tayong partial points. So, paano ka magkaka-partial points class? Minsan kasi class, tama yung sagot, wala namang solusyon. So, ang standard natin doon class, 1 point. Okay? So, minsan naman class, ganun, may partial points tayo. So, kung mali ka class, dun sa baba nun, makikita mo kung ano yung tamang sagot. Scroll mo lang yung buong file class, makikita mo kung paano nangyari yung 24 points. Okay? So, tuloy-tuloy lang natin class. Again, kung may questions tayo class, isulat nyo muna kasi tanong natin sa dulo. Okay? So, next slide class, dapat ang nasa screens natin yung late submission penalties. Tama ba? Yan. Okay? So, para fair sa iba class, ito yung second way ko para hindi magkakamukha yung grades natin. Okay? So, pag late ka nag-submit class, may penalty tayo. Makatao naman class yung mga deadlines natin eh. Okay? So, dalawa lang yan class. It's either homework lang siya or quiz or exam. So, pag homework yung pinag-uusapan ng class, ang penalty natin is a 10-point deduction for every day of late submission. Okay? So, para ma-imagine nyo class, kunwari, meron tayong 20-point homework. Ang due date niya class is July 6. Ngayon class, nag-pass ka ng July 9. So, kung i-compute natin class 3 days late. So, ang penalty natin kasi ba 10 points for every day of late submission. So, minus 30 ka dapat class. So, titingnan nyo class, 20 minus 30, negative 10. Okay? So, anong score natin class? Highest possible score, 0/20. So, pinaglalaban lang natin dito class, hindi ka magkaka-negative score. Pero tansyahin mo class kung meron ka pang score dun sa homework natin. Okay? So, another situation class, kung nag-submit ka ng July 7, so i-compute natin class, late ka ng 1 day. So, ang highest possible score mo na lang class, 10/20. Okay? So, ganun class. Take note of the penalty. Pag quiz naman yan or homework class, paano mo malalaman kung late ka? So, ang pinaka-basis natin class ng late submission is yung submission ng solution paper. Okay? Kasi class, ang
parang standard natin dito, yung solution paper mo, dapat class masubmit mo siya dun sa given time frame. Okay? So, para may example tayo, class, kunwari, meron tayong 2-hour exam. Okay? Tapos, nag-start ka class ng 6 p.m. Okay? So, supposedly, class, since 2 hour yung exam, dapat class matapos ka before 8 p.m. Okay? So, supposedly, class, yan na yung time frame mo. So, dapat class yung solution paper mo, class, masubmit mo within 6 to 8 p.m. Any later, class, penalty. Okay? So, baka magtaka kayo, class. Kino-consider ko naman, class, dun sa duration natin yung submission. So, kumbaga, class, kapag 2 hours yung exam natin, class, yung exam natin, nakadesign talaga siya na 1.5 hours. Okay? Tapos, class, yung 30 minutes doon, yung 0.5, ito na yung submission ng solution paper. Okay? So, kapag 2 hours, class, yung binigay ko, more or less, class, yung isang part doon, class, kung wari yung 1.5 hours, yun talaga yung exam natin. Kumbaga, kaya siyang isolve ng 1.5 hours. Tapos nagbigay na ako ng allotment, class, na 0.5 or 30 minutes para doon sa upload ng solution paper. Okay? So, supposedly, class, doon sa given time frame, na consider na talaga doon, class, yung upload nyo ng solution paper. Okay? So, be guided accordingly, class. So, tuloy-tuloy lang natin, class, para matapos na, no? So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung OBL, online-based learning. Tama ba? Yan. Okay? So, ito, class, yung left half ng screen. Ito yung guideline, class, ni SLU with regards, class, sa online learning natin. Okay? So, yan yun. Kung titignan nyo, basahin nyo na lang. Iniwalay ko lang, class, kung ano yung important points. So, meron tayong 2 points, class. First point, nakasulat dyan, class, no synchronous online meeting. Okay? So, ito yun actually. So, ang definition natin, class, ng synchronous, happening at the same time. Okay? Sabi dito, class, bawal daw mag-meeting. Kumbaga, bawal mong pilitin, class, yung estudyante na mag-online class ng gantong oras. Paano mag-meet kayo? Ibig sabihin ba, class, yung ginagawa natin, bawal to? So, hindi. Okay? So, ang bawal dito, class, is pipilitin mo yung estudyante na mag-online at certain time, tapos magbibigay ka, class, ng graded activity. Okay? So, technically, class, yung ginagawa natin, legal to. Kasi hindi naman ako magbibigay, class, ng graded activity. So, ang pinakabawal dun, class, is yung mag-meet ka, pipilitin mo yung estudyante na mag-meeting tayo ng gantong oras, tapos magbibigay ka ng quiz or any graded activity. Okay? Kasi supposedly, class, activities should be done at the convenience of the student. Okay? So, second point, class. So, yung second point natin, class, depende kasi ito sa teaching style ng instructor. So, meron lang tayong dalawang teaching style eh. Okay? So, una, class, yung unang type, magtuturo, class, yung instructor nyo doon sa schedule. So, ang schedule natin, class, di ba, is 4:30 to 7:30 TTHS. Okay? So, yung first type, class, na instructor, doon siya magtuturo. Google Meet or kung ano man yung mode of teaching niya. Okay? Second type naman, class, doon ako. Yung second type kasi, class, gagawa siya ng offline video, i-upload niya. Tapos bahala na, class, yung estudyante kung kailan niya papanoorin. More or less, class, mapipilit lang ako panoorin yan kasi meron na tayong homeworks. Okay? So again, class, ganun yung galawan ko. So gagawa ako, class, ng offline video, i-upload ko. Okay? So anong use, class, ng schedule natin pag ganun yung galawan ko? So di ba ang schedule natin, class, again, 4:30, 7:30 TTHS. So pag ganun yung style ng teaching ko, class, ano na mangyayari doon sa schedule natin? So dyan napapasok, class, yung sinasabi natin consultation hour. So ang consultation hour natin, class, every 5 to 6 Saturdays. Okay? So kumbaga, class, ang mangyayari na dito, di ba, pinanood nyo na yung videos ko. Ngayon, class, kung may tanong kayo, pwede nyo akong i-chat. Okay? Kapag hindi ko, class, masagot yung tanong nyo dun sa chat, mapipilitan tayo, class, mag-Google Meet. Kuwari, kailangan ko magsulat, class, ng something. Google Meet tayo, class, dun ko sasagutin yung tanong nyo. Okay? Dun na tayo, class, magko-consult.
So kumbaga class, again, ang consultation hour natin class, no, 5 to 6 Saturday. PM to class, no? Okay? So bottom line class, hindi ko kayo pipilitin mag-online ng 4:30 to 7:30 every TTHS. Okay? Kasi class, mag-upload naman ako ng videos. Okay? Doon lang class sa instances na hindi ko masagot yung tanong nyo, kailangan nating mag-meet. Mag-meet tayo class 5 to 6 doon sa consultation hour natin, 5 to 6 Saturdays. Okay? Tapos meron rin tayong attendance is required na meeting class. Okay? So kailan to class? So abang-abang na lang kayo class doon sa Google Classroom natin. I-announce ko naman kung kailan. Pero definitely class, every Saturday after a quiz or exam. So kung wari class, nag-quiz tayo ng Lunes or nag-exam tayo ng Lunes class, yung Sabado afternoon class, magmi-meet tayo. Okay? So abangan nyo class yung mga announcements ko. Bakit tayo magmi-meet class? Kasi ibibigay ko yung sagot or di-discuss ko class yung sagot dun sa quiz or exam. Doon nyo rin class pwedeng itanong kung meron tayong conflict or clarifications, questions regarding dun sa exam. Okay? So again class, tandaan nyo yan class, no? Hindi ko kayo re-required class na mag-online dun sa schedule natin, yung 4:30 to 7:30. Kasi class, ang teaching style ko class, pre-made videos. Okay? So ang use na lang ng schedule natin class for consultation. So ang consultation hour natin class 5 to 6 PM Saturdays. Okay? So tuloy natin class. So next slide class, dapat ang nasa screens natin class is yung sample discussion video. Tama? Yan. So ang galawan natin dito class, kung titignan nyo naman class, di ba 14 modules tayo doon. Medyo gagapangin natin yun class. So ang galawan namin class, kaming magkakaparehas. Kumbaga yung mga may physics. Okay? Nag-usap-usap kami class, gagawa na lang kami ng collaboration. So kung titignan nyo class, yung nakapost dun sa classroom natin class, iba yung nagtuturo. Kasi class, parang dinistribute namin yung topics. Okay? So kung ako yung gagawa ng video class, ganito yung layout ng discussion video natin. So dun sa upper left class, andyan yung mukha ko. Old school tayo class, disulat. So yung left half ng screen class, andyan yung whiteboard ko. Okay? Tapos yung second half, yung right half class ng screen, andito yung module. Okay? So ganito class yung layout kapag ako yung gumawa ng discussion video. Okay? So tuloy-tuloy lang natin class, tapusin na natin para makakain na kayo. Okay? So dapat class na nasa screens natin is yung Google Classroom Browser Edition, tama? Yan. So niringnan nyo kasi yung left half ng screen, ganito yung itsura ng Google Classroom class default, Browser Edition. Okay? So meron lang tayong list class ng classes nyo. So pag nag-click ka ng isang class, papapadpad ka class dun sa second picture. So ganito class ang itsura ng Browser Edition pag nag-click lang class. Okay? So next slide class, dapat ang nasa screens natin class, Google Classroom Mobile Edition, diba? Yan. Okay? So first picture class, pwede mong i-download class yung Google Classroom dito sa Google Play or sa App Store. Okay? Pag na-download mo class, ganito yung default niya pag mobile app class. Ito na yung middle, yung nasa gitna class, yung second picture. So same class, meron lang tayong listahan ng subjects. Pag nag-click ka ng isang klase class, mapapadpad ka dito sa third picture. Okay? So next slide tayo class. So dapat ang nasa screens natin class is yung stream tab. Tama ba? Yan. So ang i-discuss natin class yung browser edition ng Google Classroom. So kung titingnan nyo class, pag nag-click ka na isang subject class, meron tayong tatlong tabs. Meron tayong tinatawag class na stream tab, yung classwork tab, tapos yung people tab. Okay? So isa-isa natin i-discuss yan class. So unahin natin class yung stream tab. So ang pinaka-use ng stream tab class, parang ito yung timeline natin sa Facebook. Okay? So kung iso-scroll nyo yung class, andyan lahat ng mga post natin. Okay? Ang difference ng ngayon class, ginalaw ko yung setting para ako lang yung pwedeng mag-post. Okay? Para hindi class matabunan kung ano yung mga announcements ko. Okay? So discuss natin class kung ano yung mga buttons na pwede mong pindutin. So una class ito, meron under class, pagkatapos nung title ng subject natin class, meron tayong code, class code class, ito. Okay? So yung code na yan class, yan yung gagamitin mo para makasali ka dun sa subject. Okay? Meron rin tayo ng Meet link class. So itong Meet link natin class, ito yung Google Meet link natin class. Okay? So magagamit mo to class pag gusto mong magpa-consult. Again class, ang consultation hour natin class 5 to 6 every Saturdays. Again class, hindi kayo required mag-attend. Technically class, kahit walang estudyante, andun lang ako. Okay?
So ito yung link natin class. So yung meeting natin na to class, again, ito constant to. Hindi siya nagbabago. Parang yan lagi yun. Okay? So kung gusto niyo mag-attend ng meeting class, ito lang yung pipindutin natin. Okay? Third class is meron tayo ng upcoming activities. So pag pinindot mo class yung view all na yan class, lalabas yung listahan class ng activities na nagawa mo na, yung gagawin mo pa lang, tapos yung hindi mo pa nagagawa. Okay? Tapos yun class, again, number 4 yung announcements ko, no? Again class, tunic yung settings para ako lang yung pwedeng mag-post. So, andyan class yung mga announcements ko. Okay? So since hindi kayo pwedeng mag-post class, saan kayo pwedeng mag-react, mag-suggest, or mag-recommend? Doon sa comment section. Okay? So dito kayo class mag-voice out ng inyong reactions sa comment section. Okay? So yan ang stream tab class. So next slide class, pag-usapan naman natin yung classwork tab. So dapat ang nasa screens natin class yung classwork tab, tama ba? Okay? So sa classwork tab class, so ito yung tab na to, no? Yan. Technically class, ito na yung pinaka-classroom natin. So depende sa teacher class, magkakaiba tayo ng layout. So ako class, hinati ko per week. Okay? So titingnan nyo class, ang hatian natin is per week. Okay? So pag-usapan natin class, ano yung mga useful buttons dito. So titingnan nyo class, pag pinindot nyo yung view your work na yan class, parehas lang siya doon sa view all or yung upcoming activities class doon sa stream tab. So ipapakita niya again class yung listahan ng activities na nagawa mo na, yung hindi mo pa nagawa, tapos yung gagawin mo pa lang. Okay? Tapos class, next step, meron tayo ng parang table of contents. Ito. Minsan kasi class, siguro ang dami-daming topics na binigay yung teacher. Ayaw mo mag-scroll class. Ngayon, punta ka lang class dito. Topics. Table of contents yan class. Naka-hyperlink. So, i-click mo lang class kung saang topic mo gusto mapunta, mapupunta ka na agad dun. Okay? Number 3 class, meron tayong tinatawag na class Google Drive. Okay? So, kung sa mga hindi aware class, ang Google Drive, ito yung parang flash drive natin sa internet. Okay? So kung titingnan nyo class, kahit may word na class, personal yan. Kung baga class ang pinaglalaban natin dito class, lahat ng files na ilalagay mo dito class, ikaw lang nakakakita. So hindi yan makikita ni classmate, hindi ko rin yan makikita. Ikaw lang makakakita niyan. Okay? So dito class meron tayong meet link. So again class, no? Pag gusto mo mag-consult class, kapag hindi ko masagot yung tanong mo dun sa chat, meet link tayo. Okay, so pindutin mo lang yung class every 5 to 6 Saturdays tayo. Pindutin nyo lang class kung gusto nyo mag-join ng meeting. Okay? Lastly class, ito yung activities natin. Second to the rest pala class. Okay? So ito yung pinakalaman ng classroom natin class, yung activities. Okay? So para mas madali class, siya mas madaling i-distinguish, nilagyan ko ng emojis. Okay? So pag module yan class, meron tayo ng pen and paper. Pag videos yan class, meron tayo ng headset. Pag homework class, magnifying glass. Pag quiz class, yung siren ng ambulansya. Pag exam class is yung apoy. Pag open forum class, yung question mark. Okay? So ano ba tong open forum class? So yung open forum na yan class, technically, parang question siya. Baka mairita kayo class, pwede nyo yung mark as done lang yan. Ang pinakayos lang ng open forum class, kung may tanong ka, itanong mo dyan. Kaya lang siya naging open forum class kasi makikita ng classmate mo yan class. Pag alam niya yung sagot, pwede kayong sagutin. Okay? Practice problem class, hindi rin to required sagutan. So yung open forum class, magpapakita kasi yan sa notification eh. Hindi siya required sagutan. Same class sa practice problem, hindi rin siya kailangang sagutan class. So pwede nyo i-mark as done lang. Ang pinakayos lang kasi ng practice problem class, baka lumabas lang yan sa quiz. Pag-practicean nyo lang. Okay? So trophy yung emoji niya. Pag books naman kasi reference, ito yung libro. Okay? So technically class, kung titignan nyo, meron tayong list ng activities. So meron tayong graded class. Graded dyan class, syempre homework, quiz, exam. Yung hindi graded naman class, yung open forum, tapos yung practice problem. Okay? So paano malalaman class kung graded or hindi class? Tignan mo lang kung may due date. Matic class, kung may due date yan, graded yan. Pag wala yung due date class, hindi siya graded. Okay? Next slide tayo class. Dapat nasa screens natin class yung comment section ng classwork tab. Tama? Okay? So dito class again, di ba, inalis ko yung power nyo class na mag-post dun sa stream tab. So saan tayo pwede mag-comment class dun sa specific module? So meron rin tayong comment section ng class dito sa classwork. Ang problema lang dito class, paano mo siya palalabasin? Okay?
So kung wari class may tanong ka dun sa presentation on foundation class, kailangan mo lang i-click yung topic kung nasaan siya. Okay? So dalawa lang yung class dito, mismo sa classwork tab, or dito sa table of contents natin. Kung wari class yung topic na gusto mong magtanong nasa session 1, i-click mo lang yun, lalabas yung comment section class. Diyan ka na pwedeng mag-comment. Okay? So next slide class, dapat nasa screen natin yung people tab. Tama ba? And okay. So ang use naman ng people tab dyan class, ipapakita niya lang kung sino yung mga teachers natin, tapos sino yung mga partners in crime natin. Sino yung mga classmates mo. Okay? So technically class, that ends yung first part ng ating discussion. Okay? Again class, kung may questions tayo class, itanong nyo mamaya. Okay? So start natin class yung second part. So yung second part class ng discussion natin, kung ano yung diniscuss ko dun sa Google Classroom class, tignan natin kung anong itsura. Pasadahan natin. Okay, so i-share ko lang class. Unahin natin class yung stream tab. Okay, so dapat class ang nasa screens natin is yung training workshop. Tama ba? Yan. Okay, so again class, ang pinaka-use ng stream tab, para ito yung timeline natin sa Facebook. Okay, ang kaso lang dito class, ang ginawa ko, tweak ko yung settings para ako lang class yung pwedeng mag-post. Para hindi class matabunan yung aking mga announcements. Okay? So kayo pwede naman kayo mag-comment class pag meron tayong suggestions, reactions, recommendations dun sa comment section. Okay? So kung titingnan nyo class, supposedly dito, andito yung class code, tinanggal niya lang. Okay? Kung titignan nyo class yung Google Classroom natin, meron tayong class code doon. So yung code na yung class pwede mong gamitin para makasali ka dun sa subject. Okay? Sa baba ng class, meron tayong meet link. So again class, kung gusto mo mag-consult or kung may meeting tayo class, pindutin nyo lang yung link na yan, mapupunta tayo dito sa meeting natin. Okay? So ang isa pa dito class, ang isang mahalaga, ito yung view all or yung upcoming activities class. Okay? So pag pinindot mo yung class, pipindutin ko, no? Yan. So dapat class, ang nasa screens natin class is yung list ng activities. Tama ba? Yan, okay? So meron tayong assigned. Yung nasa assigned class, ito yung mga hindi mo pa nagagawa. Yung nasa missing naman class, ito yung nalagpasan na yung due date, tapos hindi mo pa rin tapos. Okay? Meron rin tayo nung done class. Pag napunta ka sa done class, ito yung mga natapos mo na. Okay? So yan class ang stream tab. So punta naman tayo class sa classwork tab. So dapat ang nasa screens natin class is yung classwork tab. Tama ba? Yan. So ganito class ang layout ng classroom natin. Okay, so kung titingnan nyo class, again, hinati ko siya per week. Okay, so scan nyo lang class, ganyan yung pinaka-layout. So i-discuss natin class kung ano yung buttons. Kung titingnan nyo class, ganito, no? So same class, may emojis tayo. For module class, meron tayo nung pen and paper, discussion video yan class yung, eto, yung earphones. So open forum class yung question mark. So ano yung mga buttons dito class? So again class, andito, no? Meron tayong button class para dun sa Google Meeting natin. Meron rin tayong button class, again, ito yung sa class drive. Again, class, kahit may class dyan, personal to. Ano man yung ilagay mo dyan, class, ikaw lang makakakita. Okay? So, ito class, paano mo papalabasin yung comment section? So, kunwari class, meron tayong tanong class dito sa module 1. Okay? So, ang pipindutin mo class, ano yung topic kung saan yung module 1? So, ang topic natin dito class is yung week of June 14 to 19. So pag click mo yun class, mapapalabas mo na yung comment section. So ito na class yung module 1, ito na yung comment section ng module 1. So i-type mo na dyan class kung ano yung reaction, recommendation, suggestion natin. Okay? Pwede rin siya dito sa table of contents class. So kung titignan mo again class, kung yung tanong mo na sa module 1, yung module 1 natin under topic of week of June 14 to 19. So hanapin mo lang doon class sa table of contents, pindutin mo yun. Yan. Lalabas na rin class yung comment section dun sa module 1. Okay? So punta naman tayo sa people tab. So dapat na nasa screens natin class is yung people tab. Tama? Yan. So dito mo makikita class anong pangalan ng teacher natin. Tapos sino yung mga classmates mo. Yun lang naman yung use ng people tab. Okay? So next up class, pag-usapan natin or ipapakita ko class anong itsura. Ito. Okay? So dapat class ang nasa screens natin class is yung midterms exam, tama ba? Yan. So ganito class yun, no? Ipapakita class ang pinaka-agenda natin dito class, anong itsura kapag hindi mo na-submit yung exam, yung timed activity na yun.
Okay, again class, ang galawan dito class, kung quiz or exam yan, magbibigay ako ng link sa Google Classroom. I-click niyo yung link class, dito kayo mapapadpad. So again class, andito yung duration ng activity. Tapos may warning. Ang warning niya class, kung hindi ka pa ready, huwag mo munang buksan. Okay? So kung ready ka na class, pwede mo nang pindutin yung open form. Okay? So again class, ang gagawin natin dito class, ipapakita ko anong itsura kapag hindi mo na pindot yung submit button, tapos na yung timer. Okay? So bubuksan ko na siya class. So pag binuksan ko siya class, ganito yung mangyayari. Yan. Okay? So kung titingnan nyo class, ito yung itsura ng timer natin. So dapat class, ang nasa screens natin is yung Google Form ng midterms exam, tama ba? Yan. Okay? So ganito class yung itsura ng timer natin. Okay? Yan. Magka-countdown lang siya. So minsan tatanungin nyo yung email mo class. Yan. SLU. Ang laging ilagay natin class na email is yung ID number at slu.edu.ph. Tapos yung name natin class, Bebang. Okay? Pinutin mo yung next. Okay? So ganito class yung itsura nung ano natin. So more or less class, pipilitin ko ulit ng multiple choice. Again class, ang goal natin dito class is uubusin natin yung oras, no, para makita nyo anong itsura class kapag hindi mo na pindot yung submit button. Okay? Isa pa pala dito class, no? For every problem class, meron tayong main problem. Okay? Kung ano yung main problem class, gusto ko yan yung isolve nyo. So kumbaga class, dun sa solution paper nyo class, yan yung sinosolve nyo. Minsan kasi class, tinatanong niya para kung ano dapat yung required dito class, yun yung sagutin natin. Minsan kasi class, iba yung required dito, iba yung questions. Okay? Ang pinaglalaban ko dito class, hindi porke isa lang yung tanong dyan class, ang makikita kong sinolve nyo sa solution paper nyo is kung ano lang yung tanong dito. Hindi ganun class ha. Dapat ang sasagutin natin class kung ano yung required dito sa main problem. Kasi class, ang labas actually yung mga nanditong questions class, for partial points lang yan. Okay, partial points lang siya. So dapat again class, kung ano yung required sa main problem, yun yung isosolve natin. Okay? Kung ano yung questions na naka-follow dito class, technically for partial point purposes lang to. Okay? Gets ba? So again class, ganito yung mangyayari. So ubusin lang natin class, hintayin natin matapos class yung timer. So again class, pag natubos yung timer class, hindi mo pa napipindot yung submit button, ganito yung mangyayari. Yan. So kung titignan nyo, maglo-loading pa siya, no? Tapos ganyan. Okay? So ang magiging itsura class, so pag lumabas to class, pag nangyari to sa'yo, matik class, hindi mo napindot yung submit button, hindi na pass class or hindi na submit yung solution ay yung answers natin. Okay? Again class, di ba ang SOP natin dito class, standard operating procedure natin class, pag nangyari ito sa iyo class, dapat pumunta ka na agad dun sa Google Classroom, isubmit mo na agad-agad yung solution paper natin. Okay? Kasi class, ang nangyari lang dito class, parang hindi mo na submit yung questionnaire natin. Okay? So ganyan class ang itsura kapag hindi natin napindot yung submit button. Tapos, naubos yung timer. So kung titignan nyo kanina class, di ba umikot pa yung gear? Okay? Kaya wag nyo rin isagad class. Kasi baka meron lang tayong 5 seconds. Kuwari, may naiwan tayong 5 seconds class, saka mo lang pinindot yung submit button class. May times kasi class, depende sa speed ng internet mo, hindi pa siya magsasubmit. Okay? So para safe tayo class, gawin nating 30 seconds. Okay? So kung nakikita mo class, meron na lang 30 seconds class, pindutin mo rin submit button. Kasi maglo-load pa yun. Okay? So, ito naman class, ganito naman, ang gawin naman natin class is, i-submit natin yung form. So, dapat ang nasa screens natin class yung finals exam, tama ba? Yan. So, again class, ang gagawin natin dito class, dapat mapindot natin yung submit button before maubos yung oras. Okay? So, same class. So, bubuksan ko yung form. Yan. So maglalagay tayo ng email class. Again, ang ilalagay nyo yung slu@edu.ph natin class. Tapos yung pangalan natin. So surname muna bago given name. Okay? So yan. Tapos sasagutan natin to class. Again, ang goal natin dito class, dapat umabot tayo dun sa submit button nang hindi pa nauubos yung oras. Yan. So medyo konti lang naman to. Okay? So again class, sagutan lang natin hanggang mapunta tayo dun sa last page. Yan. Okay? So, konti na lang class, second to the last. Dami ah. Ito na yung last. Okay? So, sa last page class, again, ito.
Ito yung wag na wag niyong gagalawin class. Diba kung titignan nyo class, wala akong ginawa. Yung last panel class, yung submission ID, wala akong ginawa class pero may laman siya. Okay? So kung whatever yung laman yan class, wag niyong gagalawin kasi yan yung fingerprint ng timer natin. Okay? So sa instance naman class na wala tayong ginawa pero walang laman yan class, again ang gagawin mo lang, maglagay ka ng kahit ano for the sake class na mapindot mo yung submit button. Gets ba? Okay? So again class, pipindutin ko na yung submit button. So may oras pa tayo, pinindot ko yung submit button class. Ayaw. Ay, sagutan pala natin yung yan. Okay? Yan. So pag nasubmit mo class, pag pinindot mo yung submit button tapos may naiwan pang time class, ganito yung itsura. Ibig sabihin nito class, successful yung submission mo. So thank you, your form of successfully submitted. Gets ba class? Okay? Yes, sir. So next class, paano mo naman makikita class yung score mo? So ito na yung last class. Pwede na kayong kumain. Okay? So ito naman class. So kung wari class, so dapat na nasa screens natin class is yung email ko. Tama? Yan, okay? So kapag nasubmit na natin class yung mga quiz exam natin class, isi-check ko yan. Ngayon pag na-check ko na class, ibabalik ko. Ibabalik ko class dun sa email nyo. Okay? So ang default email natin class dapat yung ID number at slu.edu.ph. Okay? Hanapin nyo class yung email ng may AB Queuing. Okay? Tapos may nakasulat class na score released. Okay? Pag nakita nyo yan class, ibig sabihin yan yun. Pindutin nyo yan. Pag pinindot nyo yan class, mapapadpad tayo dito. So dapat class ang nasa screens natin class, makikita mo na yung score mo. Tama? Yan. So for this certain situation class, midterm exam siya, ang score ko lang 24/100. Okay? Ngayon class, syempre curious ka, paano naging 24? So gusto mo makita class saan dyan yung tama mo, saan dyan yung mali, paano nabuo yung 24 mo na score? So ang gagawin mo lang class, pipindutin mo yung view button. Pag pinindot mo yung view button class, mapupunta ka dito. So dapat class ang nasa screens natin yung midterm exam Google Form. Tama? Yan. Ngayon class, iso-scroll mo lang. Titignan mo class, andito kasi yung distribution ng points. Okay? So titignan nyo class dun sa first question, mali ako. So kung titignan nyo class, 0 yan. Okay? So minsan class, hindi yan 0, may 1. Minsan kasi class, tama yung sagot, pero walang solution. So hindi ko pwedeng ibigay yung 4 points. Maglalagay lang ako ng 1 point class. Okay? So, ganyan class. So, kung mali ka class, more or less, makikita mo dito yung correct answer. Okay? Pag tama mo naman class, naka-green siya. So, makikita mo dito class, dapat full credit. Ibig sabihin nito class, tama yung sagot mo, tapos meron kang solution. Okay? So, bibilangin mo lang yung class, isa-scan mo, saan dito yung tama ko, saan yung mali, paano nabuo yung 24 na points mo. Okay? So that ends class our meeting. So meron ba tayong questions? May questions tayo class? Questions? Ano yan? Kung wala, yes. Yes? Ayun. Sa format class ng solution paper natin, wala akong re-record na format. Ang gusto ko lang class, again, may pangalan. So kayo na bahala class kung maglalagay kayo ng margin, kung ilalagay nyo sa long, short, A4, ganun. Pipicturean naman kasi natin eh. Okay? So ang gusto lang class, for every page, lagyan natin ng name. Kayo na bahala dun kung pipirmahan nyo, lalagyan nyo margin or what. Okay? Ano pa class? Saan? Oo. Oo. Shortcut. Huwag naman super shortcut. Gusto ko class substantial solution siya. Kumbaga, yung sakto lang bas. Yung tipong meron tayo ng equation, substitute values, sagot. Something ganun. Wag super shortcut. Baka kasi biglang equation lang tapos biglang sagot agad. Something ganun. Okay? Ang gusto ko class, supposedly, equation,
kung ano yung sa-substitute mo dun sa equation, yung may values na, tapos sagot. Pwede rin namang wala na yung equation class, yung ano na lang. Basta substantial class, yung halatang hindi naman magic. Okay? Hindi naman super complete. Pero as much as possible class kung kaya, super complete solution. Yung sakto lang ganun. Yung hindi magic class. Okay? Dapat yung alam mo yung kita mo yung flow nung kung paano siya nag-arrive doon sa sagot na yun. Ano pang questions natin, class? Questions? Maganda yan, class, magtanong tayo. Questions? Kasi ako, class, I believe there's no such thing as a stupid question. Mapa-English o Tagalog, class, mapatipong bakit hindi nagugulo yung banks ni Dora or where the Sandara Park, class, itanong nyo lang. Yeah, kung wala tayong mic, class, itanong nyo sa chat. So, yun, sir, paano kapag nagtitake po ako ng exam quiz tapos bigla pong nawalan ng net? So, ang galawan natin dito, class, no? Yun, lalo kung may timer, no? Ang pinaka-i-require ko lang dito, class, is documentation. Okay? So, kailangan ko lang, class, ng proof na nangyari talaga yun. So, pag na-provide nyo naman, class, yung proof, magbibigay naman ako ng consideration in class, i-adjust natin. Pero ang gusto ko kasi, class, pag ganun, i-chat nyo agad. Okay? Kung wari, class, nasa gitna ka ng quiz, tapos biglang nawalan ng kuryente. Siguro naman may data tayo, class, inform nyo ako. Okay? Para man-note ko or something. Kung hindi naman talaga kaya, class, again, dapat mag-document tayo, class. Kumbaga, kumalap tayo ng proof, class, na nangyari yun. Pag nagawa naman natin yun, class, nakapag-provide tayo ng enough proof or evidence, class, bibigyan ko kayo ng consideration. Okay? Ano pa, class? Magtanong pa tayo, class. Questions? Sir, saan po pwede i-message? Ay, hindi pala kasi ako yung gumawa ng module. Mag-upload na lang ako ng module na ginawa ko. Okay? Doon kasi sa dulo ng module, class, pwede nyo akong ma-reach through Viber. May Viber ako, may WhatsApp ako. Ibibigay ko rin yung number ko doon. Or sa Messenger. Or sa Google Classroom, class. Kapag super urgent, class, yung query nyo, ang pinakamabilis, class, yung tipong gusto nyo mag-reply ako agad, class, i-chat nyo ako sa Messenger. Ang name ko naman sa Facebook, class, RJ Coing. Okay? Messenger, class, kung super urgent yung tanong natin. So magandang i-message na lang ako sa Facebook, sa Messenger. Okay? So another question in class, kapag nawalan po ng kuryente or internet, babalik po ba dun sa nasagutan na form or panibagong form ulit? Magandang tanong to, class. Ano, hindi ko lang Technically, class, di ba, may bibigay akong link. Di ba, pag yung binigay kong link na yun, class, di ba, bubuksan mo. Ngayon, class, kunwari na-close mo yung link na yun, or like nawalan ka ng kuryente, nawalan ka ng internet, class, pwede mo pang balikan yung link na yun as long as may oras pa. Okay? Ang disadvantage lang nun, class, yung mga sinagot mo, di ba, kung wari multiple choice yun, kung ano yung mga na-enter mong sagot, class, mawawala. Okay? So, kailangan mo ulit i-click kung ano yung mga sagot mo. Pero again, class, definitely, ganun yun, no? Kung wari, class, nagka-error, di ba, may link tayo, class, bibigyan ko kayo ng link, bubuksan niyo yung link na yun, class, hanggat may oras pa, class, na natitira, pwede mong balik-balikan yung link na yun. Ang disadvantage lang, class, kapag nag-close kasi yun, tapos binalikan mo, class, yung mga sinagot mo, mawawala. So, kailangan mo ulit i-enter yung mga sagot mo. Ano pa, class? So, technically, class, hindi siya panibagong form. Yun pa rin yung form. Yung timer mo rin, class, magtutuloy rin yun. Okay? Ano pa, class? Magtanong lang tayo, class. Maganda yan. Questions? Sige, sige. Paano yun? So, ang galawan natin, ano? Ganun. Ang galawan ko dito, class, paano ko i-estimate kung ilang oras nyo matatapos dapat yung isang activity? Okay? So, ang galawan dito, class, times 2. Mabait na yun, times 2.
So supposedly class, isosolve ko yung activity na yun. Pag natapos ko siya class ng 30 minutes, dapat kaya nyo ng 1 hour. So ganun yung estimation natin class. Okay? Kung ano yung speed ko class, i-times 2 mo, yun dapat yung speed nyo. Gets ba? Ganun yung estimation ng activities natin. Okay? So may isa pang question dito class. Sir, may deduction po ba kapag solution lang ang na-submit? Like pag naubusan po ng oras sa form tapos solution lang po yung na-submit. Technically class, siguro may grace period tayo. Kasi mag-apply lang naman class yung deduction kapag na-late ka ng a certain something. So kung wari, di ba class, di ba kasi ang standard natin class, pag 2 hours yung activity, nag-start ka ng 6 p.m., supposedly matatapos ka ng 8 p.m. Okay? Ngayon class, para ang nangyari siguro, parang na-late ka ba? I-click mo na dapat yung submit button pero hindi mo na-click. Tapos naubos yung oras. Okay? So again, di ba class, ang standard operating, ang SOP natin doon class, dapat pumunta ka na sa Google Classroom, ibigay mo na yung solution paper natin. Okay? So may grace period tayo class. Ilagay na lang natin sa 15 minutes. Okay? So yung 8 na yun class, di ba supposedly matatapos mo ng 8 p.m. Okay? Ang grace period natin doon class, 15 minutes. So within yung 8 p.m. na yun class hanggang 8:15, dapat na-submit mo na yung solution paper class. Okay? Pag hindi mo pa nasa-submit yung solution paper ng 8:16, doon na mag-a-apply class yung ating penalty. Gets ba? Sure counted? Yun. Ganun yun. Okay? So grace period natin class 15 minutes. Okay? Yun na yung pinaka. So yung example natin class, di ba, alas 6. Nag-start ka ng alas 6, 2 hours yung exam, matatapos ka dapat ng 8 p.m. Pag hindi mo pa nasasubmit class yung solution paper natin ng 8:16, doon na mag-a-apply yung penalty. Again class, take note, magbibigay naman ako ng time. Actually, para, kumbaga doon sa 2 hours na yun class, na-consider na doon yung upload ng solution paper natin. Okay? Tapos meron pa ulit tayong 15-minute grace period. So pag late ka pa dun sa grace period class, mag-a-apply na yung penalty natin. Para fair sa iba. Okay? For any problems class, again, kailangan nyo lang i-document. Pag nawalan ng kuryente, nag-error, print screen nyo, picturean nyo, ganun. Pag nakapag-provide naman kayo class ng proof, i-consider ko. Okay? Ano pa class? Questions pa? Magtanong lang tayo class. Questions? Wala na? So kung may maisip kayong tanong class mamaya, idaan nyo na lang sa Google Classroom. Okay? So i-summarize ko lang class yung mga discussion ko kanina, no? So again class, ang teaching style ko class, pre-made videos. So gagawa ko ng offline video class, i-upload ko sa Google Classroom natin. Okay? So ganun yun. So anong use ng schedule natin class? So since ganun yung teaching style ko class, hindi ko kayo pipiliting mag-online ng 4:30 to 7:30 TTHS. Okay? Kasi nga class yung teaching style ko ganun. So anong use ng schedule natin class? Meron lang tayong tinatawag na consultation hour. Okay? Ang consultation hour natin class again, 5 to 6 p.m. Saturdays. Okay? So kailan tayo magko-consultation hour class? Required tayo kapag katapos ng isang quiz or exam. Kasi class, dun sa Saturday na yon, supposedly, i-discuss ko yung sagot. Tapos kung may questions kayo about the quiz class, dun yung itanong. Okay? Tapos kapag hindi ko nasagot yung tanong nyo class, through message, yung kailangan natin magsulat class, dun tayo magko-consult. I mean, dun ko sasagutin yung tanong nyo. Okay? So definitely class, kailan tayo mag-meet? Abangan nyo lang yung announcements ko dun sa stream tab ng Google Classroom natin. Sir, kailan po yung quiz? And then class, i-announce ko kung kailan yung quiz. Okay? Definitely, hindi naman magpapa-quiz nang wala pang nadidiscuss. Okay? I-announce ko kung kailan yung quiz. Kinakapa ako pa class. Supposedly sa lesson plan natin, may quiz tayo sa Sabado, no? Tingnan ko class. Okay? Technically class,
for every quiz naman tsaka ano, i-announce ko naman dun sa classroom natin kung kailan yung quiz. Ano yung coverage, ganun. Tapos, yun. Ano pa class? May questions pa tayo? Questions? Isa pa pala class. So yun, di ba class, after na isang quiz or exam, di ba yung Sabado na susunod doon class, required tayong pumasok. Kasi doon ko class i-discuss yung mga sagot. Okay? So ang rule natin doon class, lahat lang ng pumasok, sila lang yung makakakuha ng copy. So ako kasi class, rene-record ko. Rene-record ko class yung mga meetings natin. Okay? So doon lang sa mga present class nung time na yun, sila lang makakakuha ng recording. So technically class, i-record ko kung ano yung mga sagot. Yung recording, doon lang sa present, mabibigay yung copy. So pag absent tayo to class, hindi tayo naka-attend ng meeting, wala kayong copy ng meeting. Okay? May questions pa tayo, class? So kung wala na tayong tanong, class, gutom na siguro tayo. See you on the next meeting na lang. Okay? So abang-abang na lang tayo, class, dun sa Google Classroom kung ano yung announcements, kung ano yung discussions na nandun. Okay? Technically, class, magbibigay muna ng homework before tayo mag-quiz. Supposedly. Depende sa time. Okay? So tanggapin natin, class, medyo mabilis lang tayo, 1.5 months. Okay? So kung wala tayong question, class, attendance tayo. So ang attendance natin, class, naka-record naman tayo. Okay? So ang gusto ko lang, class, buksan natin yung cameras natin kahit 3 seconds lang. So i-on nyo lang yung camera nyo, class. Bilang tayo ng 1, 2, 3. Pwede nyo ulit i-off. So cameras, class, cameras. Yan. Okay, yan. Para fair naman, class. Para makita ko yung mukha natin. Yan. I-on lang natin, class. 1, 2, 3. Tapos pwede nyo lang i-off. Gusto ko lang makita, class, na i-on nyo. Cameras. Cameras. Paano ba ano yung camera? Camera, class. Camera. Yan. Okay? So again, class, kung meron tayong pahabol na tanong, itanong na lang natin dun sa Google Classroom. Okay? So yan. Yung mga walang camera, class, i-chat nyo na lang. Mag-present tayo dun sa chat. Yan. Okay? So again, class, yan. Sige lang. So kung okay na, class, wala na tayong tanong. Sige. See you at the next meeting, class. Bye! Sige. Good day. Happy dinner. Sige. Stay safe. Sige, ingat. Good day. Sige, thank you din. Thank you rin. Sino yung host?